Noong unang panahon, ang mga tao ay umaasa lamang sa pangangaso at pagkalap upang mabuhay. Para sa kanila, bawat araw na dumadaan ay isang hamon sa kanilang buhay. Ala sir, halin na pupunta na tayo ng ilog at mangunguha ng isda. Teka lang po, papagpupun ko lang yung sibat. Tara na. Ang mag-ama ay pumunta sa ilog upang manguha ng isda para may pakain sa kanilang pamilya. Kailangan natin maglibot ngayon para may pananglian tayo mamaya. Sige po, inay. Tara na, para may makain tayo. Sa paglalakbay ng mag-ina ay nakakita sila ng iba't ibang gulay at prutas at dahan-dahan nilang kinuha ang mga ito. Nay, tignan mo, maraming gulay doon, oh. Tara, mga tayo. Tara. Tara mga anak, umuwi na tayo. Tara na, gutom na rin ako. Nang lumipas ang maraming taon, natagpuan ng mga tao ang harmonya sa kalikasan patungo sa susunod na hakbang. Sa hortikultura, natutunan ng tao ang pagtatanim at mangangalaga ng halaman. Sa unang pagkakataon, natutunan nila ang kapangyarihan ng kalikasan sa pagbibigay ng pagkain. Bunso, kailangan malalim ang paghukay para makakapit ang ugat ng halaman. Ang tamang pagtatanim ay magdadala ng masaganang ani. Ate, ba't kailangan pa nating magtanim? Hindi ba pwedeng mangalap na lang tayo sa kabundukan katulad ng dati? Bunso, ang pagtatanim ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan. Hindi na natin kailangan umasa pa sa ligaw ng mga halaman na minsay maghirap hanapin. Sa ganitong paraan natin pagtatanim, maiwasan natin ang ating gutom. Anak, mag-ingat ka sa pagtatanim. Huwag mo apakan ng tinanim. Pasensya na po, nanay. Akala ko kasi hindi pa sila lumalago. Nay, gusto kong alagaan ang mga halamang ito. Gusto ko pa kasi makita kung paano ito lumalaki. Sige, anak. Ang halaman ay parang pamilya. Kailangan ng pagmamahal at pag-aalaga. Lumipas ang ilang buwan, marami na silang naani. Pagkatapos ng maraming pagsubok, nagtagumpay ang pamayanan sa kanilang ani. Ate, tingnan mo. Madami ang naani natin. Oo nga, bunso. Dahil sa pagtutulungan at pagtiyaga ng lahat, nagtagumpay tayo. Ang panahon ng hortikultura ay hindi madali, ngunit natutunan ng tao ang halaga ng pagtutulungan at ang kahalagahan ng lupa. Sa wakas, dumating ang agrikultura na nagbago ng takbo ng kasaysayan. Sa malawakang pagsasaka, masustentuhan ang mas maraming tao. Sa kabukirang ito, makakatanim na tayo ng pagkain para sa lahat at hindi na natin kailangan magpalipat-lipat pa. Meron na tayong tahanan at ngayon, ito na ang simula ng ating bagong buhay. Ngunit mas maraming tao, mas maraming kailangan natin para ayusin.
Mula sa pangangaso at pagkalap hanggang sa pagsasaka, malayo na ang narating ng mga tao sa isang paaralan kung saan ang mga mag-aaral ay nag-aaral ng kasaysayan at kultura. Nagsimula ang talakayan tungkol sa agrikultura, ngunit nauwi ito sa isang diskusyon tungkol sa kultural na relativismo at pagkakaiba ng lahi, particular sa pagitan ng mga puti at itim. Sa class, paano nagdulot ng pagbabago ang agrikultura sa aking lipunan? Dennis, ma'am, dahil sa agrikultura, nagkaroon ng mas maraming pagkain kaya lumaki ang ating pamilyanan. Tama, ang agrikultura ay nagbigay daan sa pag-usbong sa iba't ibang kultura. Pero ano kaya ang mangyayari kung magkaibang kultura ang magkakaroon? Halika. Ma'am, minsan nagkaroon ng kasaysayan sa pagitan ng puti at itim. Oo, talaga. Pero kadalasan ang mga itim ang palaging nilalait. Tandaan natin guys na ang bawat kultura ay mahalaga. Iyan ang tinatawag ng kultura na relativismo. Ang pag-intindi ng kultura ng iba ay hindi mas mababa o mas mataas sa atin, kundi iba lamang. So, ma'am, dapat respetuhin natin ang bawat version ng bawat isa. Exactly. Respeto ko lang ang iwasan natin ng bulletin natin. Pasensya ka na, Janine. Ngayon ko lang naintindihan na mahalaga respetuhin ang bawat isa. Wala namang tanda. Ang mahalaga ay nagtuloy tayo ng ginawa. Ang pagkakaiba hindi kailangan dapat gawing hadlang. Sa halip, ito na dapat magsilbi tulad ito sa pagkakawawaan ng bawat isa. Tama, ma'am! Ang pag-unawa at pagrespeto sa iba'y nagdudulot ng kasiyahan sa puso. Payapa ang ating mundo kapag tayo ay puno ng pagmamahalan. From cultural relativism to socialization, ang socialization ay nagtuturo sa atin kung paano tayo natuto sa kaugalian. Hi! Di ba ikaw yung bagong lipat dito? Gusto mo pang sumaya sa laro namin? Hindi po ako marunong maglaro niyan. Halika! Laruan ka namin! Diyan ka lang, Zay. Ang dapat mo lang gawin is tumawid kang hindi nahahawakan ng kalaban. Parang masaya to. Balik ka bukas ha. May bagong laro kaming ituturo sa'yo. Excited na nga ako eh. Bye-bye! Sa palengke ng San Isidro, buhay na buhay ang kalakalan. Nagtitinda si Aling Axel ng sariwang gulay mula sa kanyang maliit na bukid. Sa kabilang dako, namimili si Gisa ng abot kayang pagkain para sa kanyang pamilya. Samantalang si Janice, isang kilalang negosyante, ay bumibili ng maramihan para sa kanyang grocery store. Murang kalabasa, murang kamatis! Bili na kayo! Aling Axel, pabili ng kalabasa. Aling Axel, bili mo na. Patawarin mo. Sige, para sa'yo, G7. Bibigyan ka na ng tawad ng 5 piso. Habang nag-uusap sina Aling Axel at Jessa, dumating si Janice na may dalang listahan. Aling Axel, bibili po ako ng maramihan. Bigyan niyo po ako ng isang sakong kamatis at 2 sakong kalabasa. Ayos mga presyo. Sige, Janice, para sa'yo, bibigyan kita ng mas baratong presyo dahil marami yung bibigyan. Aling Axel, bakit mas mura yung presyo kaysa sa mga Janice? Tama ka, Gisa, pero ganito talaga ang kalakaran. Mas malaki ang kita tulad ni Ma'am Janice kasi mas marami ang binibili nila kaysa sa iyo kasi kailangan namin mag-adjust para mas marami ang aming kita. Sa usapang iyon, naging malinaw kay Gisa at Aling Axel ang konsepto ng social inequality. Kahit pareho silang bahagi ng sistema organisado, mga nagtutulungan upang magbenta at bumili, hindi pantay ang kanilang pagkakataon. Pasensya ka na, Jisa, hindi ko alam ganito pala ang epekto. Pero pwede ko kayong tulungan sa ibang paraan. Mag-iwan ako ng donasyon sa inyong komunidad. Salamat sa pagtulong mo sa mahirap na naunawaan mo kami.
tulungan. Si Arnilyn ay isang masipag na nagtatrabaho, ngunit ginawa niya ang lahat upang ma-promote siya sa kanyang trabaho. Ngunit pumasok ang kanyang boss, dala ang balita tungkol sa promosyon. So, good morning everyone. Gusto ko lang paalam na si Mr. Sandis ang bagong supervisor ng team natin. Pero boss, hindi ba't ako ang pinakamalaking performance sa team? Ako din ang huling nag-lead sa proyekto. Oo nga, Arlene, pero mas bakit kang Sandis ang posisyon na ito at mas natural ang mga lalaki sa ganitong posisyon. Pero hindi ba sa trabaho ang basehan ay kakayahan, hindi kasarian? Sa opisina, madalas maaapektuhan ang mga desisyon ng pagkiling sa kasarian kahit pa malinaw ang kakayahan ng isang empleyado. Sir, gusto ko lang po sana magtanong kung bakit hindi ko na po ang promosyon, ako lang po ang pinakamalaking performance. Arlene, naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero sa ganitong posisyon, mas masyado kasi mahirap, stressful para sa mga babae. Baka di mo kayanin. Pero sir, sa tingin ko, sa trabaho, hindi dapat hinuhusgahan ng tao base sa kanilang kasarian. Ang performance ko naman ang patunay na kaya ko. Hindi lamang diskriminasyon sa kasarian ang problema sa ating lipunan, maging ang serbisyong pangkalusugan ay tila hindi abot kamay para sa mga tulad nating mga mahihirap. Anak, kailan po tayo bibili ng gamot? Hindi po kasi sapat yung pera natin pambili ng gamot. May mga tanim tayo na pwede ko anihin at ibenta sa palengke para may pambili tayo ng gamot. Sige anak, pero hindi kita matutulungan sa pagbenta ng mga gulay. Hindi ko po kasi kayang maglakad. Walang anuman po, inay. Ang mahalaga ay mapagaling kayo. Para pag marami akong maibenta ngayon, pupunta ako sa bilihan ng gamot upang magaling kayo. Sige anak, pero mag-iingat ka sa paglalakbay. Pabili ng gamot sa ubo. Ilan po lahat, ma'am? 5 tablitas lang po. Ilan po lahat, ma'am? 578 po lahat, ma'am. Pwede po bang tumawad? Hindi kasi sapat ang pera at pambili ko ng gamot. Kailangan kasi ni inay upang mawala ang kanyang sakit. Naku po, hindi po pwede. Hindi po pwede. Bumalik na lang po kayo sa ilang araw kapag marami na po kayong pera. Nay, paano na to? Hindi ako pinabili ng gamot. Hindi sapat ang pera natin. Huwag kang mag-alala anak, sa susunod na lang kapag may pera na natin. Ito lang po kasi tayo mahirap. Sa pagtatapos ng ating talakayan, naway natutunan natin ang kahalagahan ng pagkakapantay-pantay sa kalusugan. Ang health inequality ay hindi lamang isyu ng iilan. Ito ay hamon na kailangan nating harapin bilang isang lipunan. Magtulungan tayo upang masiguro na ang bawat isa, anuman ang estado sa buhay, edad o kasarian, ay may pantay na oportunidad para sa maayos na kalusugan.